Ang mga matataas na pinuno ng palasyo ng langit ay naririnig ito. Tinitignan ni Shedi ang isang elder at tinanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanila. Ang matriarch, hindi sila dapat ganoon kakilala, sabi ni Min habang tumatayo mula sa kanyang upuan, hawak ang aklat sa kanyang mga kamay at lumapit kay Shedi. Iniabot niya ang aklat at sinabi, ang impormasyong ibinigay ng pinuno ng Blood Shadow Squad, na sumalakay sa pamilya Yu bago ang pag-aalsa ng apat na langit at isinakripisyo ang kanyang buhay para protektahan sila, ay ibinigay kay batang Master Yu Chi-hang at inabot niya ito sa akin. Nabigla si Shi nang marinig ito, kinuha niya ang aklat mula kay Min at binuksan ang mga pahina nito upang suriin. Tinanong niya kung ano ito. Pagkatapos ibigay ni Min ang aklat kay Shedi, bumalik siya sa kanyang upuan. Umupo siya at sinabi, dapat nating siguraduhin, ngunit bago pa maging mga elder ng pangunahing palasyo ng langit, tila nakapasok na ang magkapatid na yun sa palasyo bilang mga especially iya mula sa Mid-Heaven. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng miyembro na nasa bulwagan ng pulong. Isa sa mga lalaking may pulang kilay, balbas, at bigate ang nagsabing, imposible ito nang may pagkagulat. Si Song, na nasa pulong din, ay nagsabi, walang paraan para mangyari ito. Ang elder na may uban ay tumingin kay Min at nagsabi, mahigit 30 taon na mula nang pumasok sila sa Chief Heaven's Palace. Nang marinig ito, si Min ay tumingin sa elder na may uban at sinabi, mapagkakatiwalaan ang impormasyong ito. Hindi lamang sa Chief Heaven Palace mayroong mga especially iya. Habang nagsasalita si Min, binubuklat ni Shay ang mga pahina ng aklat upang suriin ito at nagalit. Pagkatapos, sinabi niya ng may galit at pagkagulat, ang Beggar Clan, Wuang, Mount Hua, maging ang SH, maliban sa 5 dakilang pamilya, may mga especially iya sa karamihan ng mga clan. Inabot ni Shay ang aklat sa elder na may uban. Kung totoo ito, talagang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Naiintindihan ko ngayon kung bakit walang magawa ang White Path at Chief Heaven Palace sa mga taong ito. Tinanggap ng elder na may uban ng aklat mula kay Shedi at tumingin kay Min, saka nagsabi, matagal na nilang pinlano ito. Sinimulan ng elder na may uban ang pagbabasa ng aklat, at si Song ay tumayo mula sa kanyang upuan upang suriin ito. Tinanong niya ng may malalim na interes, ibig bang sabihin ito ay parang si Sun Wukong na naglalaro sa palad ni Buddha? Sumagot ang elder na may uban habang binabasa ang aklat, anuman ang pagiging totoo ng impormasyong ito, napakahalaga nito. Kung magkakamali tayo, maaaring malagay sa panganib ang Panginoon ng palasyo. Nang marinig ito, nagulat si Song at tumingin sa elder, maaaring malagay sa panganib ang Panginoon ng palasyo, tanong niya. Sinabi ng elder na may uban, ang mga taong ito ay kinilala dahil sa kanilang mga kakayahan at umangat sa ranggong elder. Palagay mo ba ay magiging kontento lamang sila sa pagnanakaw ng impormasyon? Nang marinig ito, lahat ng miyembro sa bulwagan ng pulong ay nagulat na tumingin sa elder, habang si Song, na nagbabasa ng aklat, ay natulala at napanganga. Tinanong ni Song ang elder na may uban, ibig mo bang sabihin ay asasinasyon? Tumango ang elder at sumagot, oo. Ngunit ang lalaking may pulang balbas ay nagtaas ng boses, bakit? Ang mga ito'y mga tanga, karapat dapat silang mamatay. Ang isa pang elder na may kulay abong buhok, na nakaupo sa tabi ng lalaking may balbas, ay nagtanong, paano nila nagawang pagbantaan ang Panginoon ng palasyo? Matapos nito, ang elder na may uban ay naupo sa tabi ni Shedi, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan at tumingin kay Shedi, sinabing, palagay ko kailangan nating makita siya. Nakatikom ang mga braso ni Shedi habang nakaupo at tumugon siya, oo. Tumitig siya sa harap, nang may galit sa mukha. Sinabi niya na nahihirapan ang Panginoon ng palasyo dahil sa isang biglaang pag-atake at kailangan niya ng tulong. Nang marinig ito, tinanong ng elder na may uban si Shedi kung ano ang balak niyang gawin. Tumugon si Shedi na plano niyang manatili kasama ang mga taong yun. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang Grand Guardian ng dakilang pamilyang Namgang. Habang nakaupo ang lahat ng miyembro sa pulong at nakikinig kay Shedi, tumingin ang elder na may uban kay Shi at sinabing naiintindihan niya. Itinuro niya ang iba pang mga miyembro, kabilang na si Song at isa pang elder, at sinabi na iiwan niya ang mga iyon doon. Habang sinasabi ito, tumingin sina Song at ang elder na nakaberding kasuutan na nakaupo sa tabi ni Song sa elder na may uban. Tumugon si Shedi, walang pangangailangan na gawin yun. Tinanong niya, may malaking labanan bang naghihintay sa Chief Heaven Palace? Pagkatapos ay tinanong niya ang elder na may uban, pwede bang pahintulutan mo ang isa man lang na tao na manatili doon?
Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Song mula sa kanyang upuan at tumingin kay Shi, hinampes ang kanyang kaliwang palad gamit ang kanyang kanang kamao at sumigaw na siya na ang mananatili doon. Habang iniikot ni Song ang kanyang braso upang hampasin ang kanyang palad gamit ang kamao, natama ng kanyang siko ang mukha ng elder na nakaberdeng kasuutan. Napapikit sa sakit ang elder na nakaberdeng kasuutan, at umikot ang kanyang mga mata. Nakita ito ni Shedi habang hawak ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, tumingin siya kay Song at tumugon, "Mabuti." Pagkatapos ay umalis na sila. Si Min, na nakaupo at nakikita ito, ay nilagay ang kanyang kamay sa mukha at tumawa. Gayunpaman, narinig ng mga elder na may uban at iba pa si Shi na tumugon, "Sige." Samantala, sa Cheyenne Temple Medicine Hall, may 2 sundalo na nakatayo sa labas ng gusali. Bigla na lang kumalat ang alikabok at usok doon, at mula sa alikabok at usok ay lumakad si Yuli Salan patungo sa mga sundalo. Nang makita siya ng mga sundalo, agad nilang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanilang mga espada at hinugot ito mula sa kaluban, sabay tanong kung sino siya. Habang lumalapit si Salan sa mga sundalo, pinitik niya sila mula sa malayo gamit ang kanyang mahika. Napatili ang mga sundalo sa sakit, at may liwanag na lumitaw sa kanilang mga noo bago sila bumagsak sa lupa. Tumama ang kanilang mga ulo, at nagsimula silang maglaway habang umiikot ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga espada ay nakalatag sa lupa sa tabi nila, at si Salan ay nakatayo malapit sa kanila. Tinignan sila at sinabi, ang laki ng reaksyon mula sa isang pitik lang ng daliri. Pagkatapos nito, dumating ang iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya at tumayo siya sa harap nila, tinignan ang mga sundalo, at sinabing, "Sige, tara na. Kailangan nating iligtas ang lahat." Malakas ang hangin na umiihip doon, at kasabay ng hangin ay kumalat ang alikabok at usok. 5 silang umakyat sa hagdanan, at habang umaakyat, isa sa kanila ay lumingon at tinignan ang mga sundalo. Kumaway siya ng kanyang kamay at tumawa, dagdag pa, "Mababawi nila ang kanilang malay sa lalong madaling panahon, kaya manatili kayo dyan." Ngumiti siya at pumasok sa medicine hall, dagdag pa na matatapos na ang lahat bago pa man magtagal. Gayunpaman, may paparating na bagyo mula sa silangan, at ang 5 miyembro ay patuloy na lumakad papunta sa pangunahing bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita na lamang na ang mga bangkay ng mga sundalo ay nakalatag sa labas ng medicine hall. Ang kanilang mga katawan ay nabutas, at ang kanilang mga espada ay nakalatag sa tabi nila sa lupa. Samantala, sa loob ng medicine hall, si Salan ay nakatayo roon kasama ang kanyang 4 na miyembro ng pamilya sa harap ng katawan ng pinuno ng mga monghe. Ang monghe ay walang malay na nakahiga roon, at ang babaeng nakasuot ng asul ay nakatayo sa tabi ni Salan. Tinanong siya kung bakit siya mukhang masama. Tumugon si Salan na hindi maganda ang kalagayan ng pinuno, ngunit hindi imposible na pagalingin siya. Tinanong siya ng babae kung ano ang dapat nilang gawin, at si Salmon, na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig, ay tumugon na kakailanganin nila ng ilang bagay upang magamot siya. Pagkatapos, si Salmon na may blankong mukha ay tumingin sa babae na nakaasul na kasuutan at tinanong siya kung kailangan nila ng isang elixir para gamutin siya. Hindi ito basta-bastang elixir, tanging isang bagay lamang ang makakatulong sa kanya sa sitwasyong ito. Tumugon ang babaeng nakatayo sa tabi niya, tumingin siya, at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang babae na may galit sa mukha ay pinipigilan ang kanyang mga labi at pumikit muli. Pagkatapos, hawak ang pulang kahon sa kanyang kamay, idinagdag niya na hindi na niya kailangang magpaligoy-ligoy pa dahil inihanda na niya ito. Mabilis na lumingon si Salmon, at sa gulat na mukha, tinignan niya ang kahon at tinanong kung seryoso siya. Napakahalaga ng bagay na ito. Ngunit ibinigay ng babae ang kahon kay Salmon at sinabing hindi ito sa kanya, kaya't ang pagbalik nito sa tunay na may-ari ang nararapat lamang. Masayang inabot ni Salmon ang kahon at nakita ang pag-uugali ng babae. Ang babae na nakadilaw at berdeng kasuutan ay malambing na hinawakan ang mga kamay ng babaeng nakaasul na kasuutan at hinaplos ang kanyang mga kamay, dagdag pa, magandang desisyon. Tumugon naman ang babaeng nakaasul na kasuutan, "Huwag kang ganyan, kapatid. Wala naman akong pakinabang dito." Ang batang lalaki na nakatayo sa tabi nila ay tahimik na tinitingnan ang 2 babae. Pagkatapos, masayang binuksan ni Salmon ang kahon at tiningnan ang bagay sa loob ng maliit na kahon. Tumawa siya at nagpasalamat sa babae. Malapit na nilang makamit ang tagumpay sa tulong ng bagay na ito. Nagniningning ang kahon nang buksan ito ni Salmon upang suriin. Habang lahat sila ay nakatayo roon, isang kalbo na monghe ang bumangga sa pinto ng silid at tumayo sa may pintuan,
itinaas ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng pinto at sumigaw, tinatanong kung ano ang ginagawa nila. Ang dalawang lalaki mula sa 5 miyembro ng pamilya ay galit na lumingon at tumingin sa monghe. Pagkatapos, itinaas ng monghe ang kanyang boses at sinabing umalis sila kaagad sa harap niya. Ngunit nang mapansin ng monghe ang pulang kahon na nakalatag doon, nagulat siya at tinanong, "Yan ba ang?" Agad na lumapit ang monghe sa kahon, at habang tinitingnan ang nagniningning na kahon, iniisip niya na ang laki nito ay parang isang walnut, at ang kulay nito ay pulang kayumanggi, ngunit ang banayad nitong liwanag ay ginto. Walang duda na ito ang dakilang return pill. Pagkatapos ng kanyang pag-iisip, ang monghe na may luha sa mga mata ay nagsabi, ito nga ang dakilang return pill. Habang ang babaeng nakaasul na kasuutan ay nakatayo sa tabi ng monghe at tinitingnan siya, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumahimik. Pagkatapos, kinuha ni Salmon ang return pill, binuksan ang bibig ng pinuno ng mga monghe gamit ang kaliwang kamay at inilagay ang pill sa kanyang bibig, idinagdag na oras na para magising. Habang pumapasok ang pill sa katawan ng pinuno ng monghe, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan at kumalat doon. Si Salmon ay nakatayo sa tabi at tinignan ang liwanag, sinabi, hindi maganda ang matagal na pagpapahinga, Divine Monk Leader. Habang ang kalbong monghe na may luha sa mga mata ay nakatayo sa tabi ng kama ng Divine Leader kasama ang iba pa, hawak ng kalbong monghe ang kanyang mga kamay at tumingin sa Divine Monk, huminga ng malalim. Habang si Salmon ay nakatayo sa tabi ng kama at nakangiti, sinabi niya, tulad ng inaasahan mula sa dakilang return pill. Ang lalaki na nakadilaw na kasuutan ay nakatayo sa tabi nila, hawak ang kanyang kaliwang palso gamit ang kanyang kanang kamay at tinignan ng Divine Monk na nakangiti, dagdag pa, "Oo, Ama." Pagkatapos nito, lumingon si Salmon at tumingin sa lalaking nakadilaw na kasuutan at tinanong siya kung natapos na ba nila ang unang hakbang. Ang natitira na lang ay ang palayasin ng makamandag na Kai. Kaya mo bang gawin ito? Tumugon ang lalaking nakadilaw na kasuutan habang nakatingin sa harapan kay Salmon. Sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Hinaplos ni Salmon ang kanyang balikat nang may pagmamahal at ngumiti habang tumingin sa kanya. Idinagdag, mukhang tiwala ka naman. Pagkatapos nito, dinala ni Salmon ang dalawang babae papunta sa pintuan ng labasan, idinagdag na oras na para silang umalis. Ang lalaking nakadilaw na kasuutan ay nakatayo sa tabi ng kama ng Divine Monk, at walang ekspresyon siyang tinanggal ang kanyang balabal. Samantalang ang monghe na kalbo ay nakatayo sa tabi ng lalaking nakadilaw na kasuutan, at takot na tumingin kay Salmon at sa iba pang papalabas na ng silid, nagsabi siya, pero lumingon si Salmon at tinanong ang monghe kung dapat ba siyang lumabas din. Ang monghe ay nakatayo roon at tumingin kay Salmon, sinabing, pasensya, oo. Ang lalaking nakadilaw na kasuutan ay nakatayo sa tabi ng kama ng Divine Monk, tinanggal ang kanyang balabal at inilagay ito sa upuan sa tabi niya. Gayunpaman, ang kalbong monghe ay lumingon at tumingin sa kanila. Iniisip na ang mga taong ito ay ginamit pa ang dakilang return pill sa tiyo ng Grand Marshal. Wala siyang magagawa kundi magtiwala sa kanila sa ngayon. Samantala, sa lugar ng kanilang labanan, ang mga tao ng Mid-Heaven na nakasuot ng puting kasuutan at nakasakay sa kanilang mga kabayo ay sumusunod kay Yugi. Si Yugi ay tumatakbo ng mabilis sa kanilang unahan, at habang tumatakas, inatake nila ang mga sundalo gamit ang mga palaso at napatay ang marami sa kanila. Ang ibang mga sundalo ay tumakas na hawak ang kanilang mga espada. Isang sundalo habang tumatakbo, itinaas ang kanyang boses at tinanong ang kanyang mga kasamahan kung ilan na ang namatay. Ang isa pang sundalo ay mabilis na lumapit kay Yugi at sumigaw, nandyan sila. Si Yugi ay patuloy na tumatakbo sa mga bukid, at habang sinusundan siya ng mga sundalo, nagsimulang iwas-iwas nila ang kanilang mga espada. Nang lumapit ang isa sa mga sundalo kay Yuli habang nakasakay sa kanyang kabayo, iwiniwas-iwas niya ang kanyang espada upang patayin si Yugi, ngunit bago siya makasakit, mabilis na dumaan si Yugi sa tabi niya. Pagkatapos, tumalon si Yugi, sinipa ang sundalo at itinapon siya mula sa kabayo. Tumalon si Yugi at sumakay sa kabayo ng sundalo at mabilis na umalis mula roon habang ang sundalo ay bumagsak sa lupa. Si Yugi ay mabilis na sumakay ng kabayo at mabilis na pumunta kay Sama, na nakatayo sa ilalim ng puno, hawak ang kanyang pana. Siya ay mabilis na lumapit sa kanya, iniabot ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang pangalan, Salma. Iniabot din ni Salma ang kanyang kamay at umupo siya sa kabayo, humawak sa kanyang baywang at pinasakay siya sa likuran niya sa kabayo. Pagkatapos, hinailan ni Yugi ang rende ng kabayo at sumigaw, "Tara na, you!"
Habang sila'y umaalis, iniisip ni Yugi, bigla na lang silang sumusulpot kahit saan, magiging mahirap makarating sa Mount Wudang sa ganitong sitwasyon. Habang si Salma ay nakasakay sa likuran, nilinggan niya ang mga sundalong sumusunod sa kanila. Lumingon si Yugi at tinitigan si Salma, tinatawag ang kanyang pangalan sa kanyang isipan. Habang tumitingin si Salma sa gilid, bigla siyang tumalon mula sa kabayo at lumipad sa hangin. Nagulat si Salma at sumigaw, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Ang kabayo ay patuloy na tumatakbo, at si Salma ay tumitingin sa kabayo habang si Yugi ay tumalon at lumapag sa lupa. Hawak ang kanyang pana, nilagay ni Yugi ang kanyang kamay sa kanyang bibig at sumigaw, ang Iron Emperor ang magpapalaya kay Salma. Mabilis siyang dumating roon, hinihila ang renda ng kabayo, at si S ay lumingon at tinawag ang pangalan ni Yugi na may luha sa mga mata. Nakatingin si Yugi sa kanya, iniisip na wala ng ibang paraan. Hindi siya nakipaglaban ng buo dahil nag-aalala siya tungkol sa kanya na mauuna at maghihintay. Susunod siya agad, sa mga luhang bumabalik, naalala ni Somber ang panahong yun at naisip na pinakawalan niya ulit ito ng mag-isa. Si Yugi ay nakatayo sa likuran, nakangiti habang nakatingin sa kanya, sinabing, Sama, huwag kang mag-alala sa akin, at mabilis na umalis. Siya naman, na may alalang mukha, ay nagsabing, kung mamamatay ka, mamamatay din ako. Tinanong siya ni Yugi kung bakit siya mamamatay. Hindi siya maganda ang kondisyon nung nasa Double Mountain sila, ngunit ngayon ay maayos na siya kaya't magtiwala na siya at umalis na. Susunod siya, bilang tugon, umupo siya sa kabayo at mabilis na umalis mula roon, tumahimik na lang habang tumitingin sa unahan. Samantala, ang Iron Emperor ay sumusunod sa kanya, lumilipad sa itaas. Pagkatapos nito, si Salma, na may mga luhang mata habang nakatingin sa unahan, ay nagsabi na hihintayin niya ito sa kalapit na nayon. Si Yugi ay nakatayo roon, pinipiga ang kanyang pana sa kaliwang kamay. Pagkatapos ay itinutok ang kanyang pana sa mga kalaban at inactivate ang kanyang umiikot na kapangyarihan, hinamon sila, sige, halika na. Sa kabilang dako, sa labas ng silid medikal, ang kalbong monghe at 4 na miyembro, si Salmon at 3 pa, ay nakatayo na magkatabi. Bigla, ang usok sa paligid ng lugar ay bumukas ang pintuan, at lumabas ang Divine Monk at ang lalaking nakadilaw na kasuotan. Nang bumukas ang pinto, isang malaking pagsabog ng usok ang lumabas mula sa silid. Si Salmon at ang iba ay mabilis na lumingon. Ang lalaking nakadilaw na kasuotan ay nakatayo sa labas ng pintuan, humihingal ng malalim. Ang babaeng may maikling kulay abong buhok ay tumingin sa lalaking nakadilaw na kasuotan at tinanong kung ano ang nangyari. Ang isa pang babae na nakaasul na kasuotan ay tinanong kung nagtagumpay ba siya. Ang kalbong monghe ay nagtipon ng kanyang mga kamay sa harap ng lalaking nakadilaw na kasuotan at tinanong kung maayos na ba si Uncle Grand Marshal. Ang lalaking nakadilaw na kasuotan ay tumingin sa kanila na may pawis sa mukha at sumagot, oo, nagtagumpay kami. Nakangiti si Salmon at nagsabing, salamat, buti naman. Ang lalaking nakadilaw na kasuotan ay umatras, itinuro ang silid at tinanong sila kung maaari na ba silang pumasok ngayon. Buksan na ang kanyang mga mata. Si Salmon at ang iba pa ay umakyat sa hagdan upang pumasok sa silid, sinabing, sige. Pagkatapos nito, ang lalaking nakadilaw na kasuotan ay tumingin sa kalbong monghe at tinanong kung maaari na ba siyang pumasok sa Venerable Gong Yangang. Sa mga luhaang mata at tumingin sa lalaking nakadilaw na kasuotan, ang monghe Gong ay nagtipon ng kanyang mga kamay, sinabing, oo. Pagkatapos nito, pumasok silang lahat sa silid upang makita ang Divine Monk. Ang Divine Monk na nakahiga sa kama ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata, at tumayo sila roon, tinatawag ang pangalan ng Divine Monk. Nang buksan ng Divine Monk ang kanyang mga mata, nakita niya si Salmon na nakatayo sa harap niya. Si Salmon ay nakatingin sa Divine Monk at tinanong kung makikilala ba siya ng matanda. Divine Monk. Ang Divine Monk, nakahiga roon at nakangiti habang nakatingin kay Salmon, ay tinanong, Amataba, paano ko hindi makikilala, Sir Yuji Sonem? Pagkatapos nito, hinawakan ni Salmon ang kamay ng Divine Monk at umupo sa kahoy na bangko sa tabi niya, tumingin sa kanya at natawa, sinabing kahit na maraming taon na ang lumipas, naaalala pa rin niya ito. Ang Divine Monk, tumingin sa kanya at tinanong, paano ko malilimutan ang Bao Demon, Salmon? Pagkatapos ay lumapit ang babaeng nakaasul na kasuotan, nakangiti habang tumingin sa Divine Monk at tinawag siya. Tumingin ang Divine Monk sa kanya at tinanong, siya ba ang leader ng kanilang dalawang palasyo?
Ang leader ng palasyo ay tinanong ang Divine Monk kung kumusta na siya, at tumingin ito sa kanya ng nakangiti. Sinabi na mas mabuti na siya dahil sa dakilang return bill na ibinigay sa kanya. Dagdag pa, sinabi niya sa kanya na may malaking utang na loob siya sa kanya, Palace Leader. At ang Palace Leader, na nakangiti habang nakatingin sa kanya, ay sumagot, hindi, sa totoo lang, ang excellent return bill ay kay Shaon din naman. Nang marinig ito, ang Divine Monk ay hindi alam kung paano siya pasasalamatan. Tumingin ang Divine Monk sa babaeng may maikling kulay abong buhok na katabi ng Palace Leader. Tumingin siya sa kanyang ngiti at idinagdag na maging si Lady Nangang ay naroon din. Si Lady Nangang ay nagtipo ng kanyang mga kamay at tumingin sa Divine Monk na nakangiti. Oo, Divine Monk, ako si Nangang Hui. Habang nag-uusap sila, biglang dumaan si Gang sa pagitan ng dalawang babae at lumapit sa Divine Monk na may mga luhaang mata. Tumingin siya sa Divine Monk at sinabing, Amataba. Nag-alala siya dahil sa maraming chismis, masaya siyang makita ang kalusugan nito. Ang Grand Marshal Uncle ay parehong naroon din, at si Lady Nangang at ang Palace Leader ay umatras, nagulat na tumingin kay Gang. Tumingin sa kanya ang Divine Monk at ngumiti, sinabing, Higangang, pagkatapos ay idinagdag na narinig niya ang kanyang tawag mula sa kabila ng kamalayan. Dagdag pa, sinabi ng Divine Monk na utang niya kay Higangang ang kanyang buhay, kaya't nagtagumpay siyang mabuhay. Si Gang, na may mga luhaang mata, ay nagtipo ng kanyang mga kamay at sumagot, hindi totoo yan. Pagkatapos, lumapit siya sa Divine Monk at nagsabi, kahit na si Shaolin ay. Nang siya'y malapit ng tapusin ang kanyang pangungusap, ngumiti ang Divine Monk at sinabing alam niya. Dagdag pa, sinabi ng Divine Monk na nagkasala siya ng malaking kasalanan laban sa kanilang mga ninuno, isang kasalanang hindi mapapatawad. Nang marinig ito, si Salmon ay nakatayo at tinanong ang Divine Monk kung paano ito nangyari. Si Gang ay nakatayo sa tabi ni Salmon, pinipigil ang galit. Ang Divine Monk, tumingin sa taas na walang emosyon, ay sumagot, hindi, malubha akong nasugatan sa kritikal na sandali at hindi ko sila napigilan. Kasalanan ko ito. Si Salmon, nakatingin sa kanya, ay nagsabi, wala tayong magagawa. Ang taong nagpasyang pabagsakin siya ay ang pinuno ng Four Heavens. Nang marinig ito, tinanong ng Divine Monk ang pinuno. At si Gang ay sumagot, Grand Marshal Uncle, ang Shandong Yu family ay ang Mid-Heaven hanggang ngayon. Nagtago sila sa ilalim ng balat ng tupa, ngunit sa wakas ay isinapubliko ang kanilang demonyong plano. Ang Divine Monk ay napapikit, piniga ang kanyang mga labi, at nagsabi, Amataba, naiintindihan ko. Kaya pala natalo ang 9 great sects at 1 great clan. Pagkatapos, tinanong ng Divine Monk kung ano ang ginagawa ngayon ng abbot. Si Gang ay napapikit at sumagot, Mind Zhang ay natanggap na ang Green Jade Buddha staff. Naniniwala siya na ang nakababatang kapatid na abbot ay nagretiro at namuhay sa pagkakasilong sa Dharma Cave. Tumugon ang Divine Monk, naiintindihan ko. Pagkatapos nito, si Salmon at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng Divine Monk at tinanong siya kung kailangan pa ba niyang mag-alala, hindi ba sila naroroon naman? Ang Divine Monk, tumingin sa kanila, ay nagsabing tama, nag-alala siya para sa kanyang mga disipulo at nakalimutan na si Sir Salmon ay naroroon. Pagkatapos, tinanong ng Divine Monk si Salmon kung tutulungan ba niya sila, at sumagot siya. Pagkatapos, tumingin si Salmon sa lalaking nakadilaw na kasuotan na nakatayo sa likod niya at tinanong kung tapos na ba siya sa kanyang Kai circulation. Ang lalaking nakadilaw na kasuotan, nakatingin kay Salmon, ay sumagot, oo, ama. Pagkatapos nito, tumingin ang Divine Monk patungo sa pinto ng labasan at tinanong ang kanyang mga kasama, hali kayo. Pumunta na kayo, sabi ng Divine Monk, at sumunod sa kanya ang apat, habang si Gang ay naupo sa tabi ng Divine Monk. Tinanong niya kung hindi ba nila dapat pigilan ang kanilang Grand Marshal Uncle. Ang Divine Monk ay nakahiga sa kanyang kama, may hawak na rosary na ibinigay ni Gang sa kanya. Habang tinitingnan niya sina Salon at ang iba pa na papalabas, siya'y ngumiti at sumagot kay Gang, ayos lang, dahil malalakas silang mga tao. Sa gulat na mukha ni Gang, nagtanong siya, ano po? At tinanong ng Divine Monk kung narinig ba niya ang sinabi nito. Siya ang Bao Demon na si Yugi Soon.